Isang licensed nurse ang nagdesisyong magsimula ng mini donut cart business. Doble man ang kanyang hirap, doble naman daw ang kanyang kita. Alamin natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Kapag tayo ay nagka-crave ng something sweet o kaya naman tayo ay down or stressed, minsan ay hinahanap-hanap natin ang ating comfort food. At karamihan sa atin, ang comfort food ay donuts! Kaya naman, isang donut business ang ating itatampok ngayon para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hi, Sir Jerome! Hello po, good morning. Sir Jerome, kumusta? Ano po ba ang trabaho ninyo bukod sa pagbi-business? Actually, I'm a nurse by profession. So, I'm currently working as a nurse sa ICU. So, part-time ko siyang ginagawa ngayon. So, what made you to decide to also, shift into business? Actually, nag-start na talaga akong mag-business before, bago ko siya ma-discover. Favorite kasi namin siya ng wife ko. So, kaya ako siya na-start para lang matry and kung paano yung system niya. Kamusta ang franchising business? May mga challenges din ba along the way? Ang isa lang na natutunan ko dito is talagang never give up. Natutunan ko din, kahit na nakapag-start ka na ng business, maraming challenges na kailangan mong lagpasan. Like for example, sa expenses, sa income, sa how to manage and how to budget. Ang nag-challenge talaga sa amin yung depende sa kung papatok siya sa tao. So, ang ginawa ko rin, before pandemic, nakapwesto kami sa mga mall. Then the pandemic happened. So, ang ginawa ko, yung mga nakalagay sa store, ginawa ko siyang online. Then maraming nag-inquire sa amin about the wedding, the birthday. Then nagpagawa kami ng ganitong cart. Pwede siyang dalhin sa kahit saan na lugar. So sa ngayon, meron na kaming 2 cart na umiikot po sa Metro Manila. Isa sa mga matitip ko talaga is kailangan financially literate ka. Kailangan alam mo yung income and alam mo yung expenses mo. When it comes to business kasi, kailangan alam mo yung pumapasok tsaka yung nilalabas. So, dapat hindi siya more on per personal mo lang. Lagi mong i-invest sa mga stocks, sa mga products, sa mga oil. So, lahat ng makakapag-create ng money. Ang isa din sa natutunan ko, kaya ko siya pinupush lagi yung business na to, is para makatulong din sa mga crew namin, yes. Yun din yung goal namin na the more events, the more na mas marami kaming mabibigyan ng trabaho. Ito bang business na to, kamusta ang capital to begin with? Actually, sa mga franchises, malaki talaga yung capital. Pero ang maganda kasi doon, may pangalan na siya and then kilala na. So kung may mga taong nag-i-start na mag-business, tuloy nyo lang. Try lang ng try hanggang sa maging successful. Huwag mong hayaang pangunahan ka ng takot at pag-alinlangan. Kung meron kang new business ideas, make it happen. Dahil malay mo, ito na pala ang mag-aangat sa'yo. Yan ang aral na ibinahagi sa atin ni Jerome Makatangay. Another business story at business tips na naman ang pag-uusapan natin next time. Kaya naman tara, negosyo tayo!